Epekto ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela sa presyo ng produktong petrolyo, ating pag-uusapan kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po at Happy New Year, sir. Magandang tanghali ho sa inyong programa sa ating mga kababayan ho. Sir, una sa lahat, paano po maaapektuhan ng tensyon sa pagitan po ng US at Venezuela ang supply po ng langis at sa lokal na presyo ng petrolyo dito sa ating bansa? Tingnan lang ho muna natin ano ba yung volume na ini-export ng Venezuela sa global market. Before the sanction yung mahigpit na sanction, matagal na hong nasa sanction ang Venezuela, pero ang in-export nila around November siguro, September, November, ay umabot ng mga 1 million barrels per day. So, yan ho ay less than 1% ng global supply. So, makaka-apekto ba yan? Isa ba yung mabigat na supply disruption? Hindi ho. At pangalawang aspeto, sino ho ba ang bumibili lang ho dyan? Ang bumibili ho niyan ay almost China lang, lahat. So, in short, ang China ay gumagamit ng oil around 16 to 17 million barrels of oil per day. Madali ho nila, isang aspeto ho nila na siguraduhin siguro na bumili ng kapalit na 1 million barrels per day of oil sa ibang supplier. At dahil ang global supply ay less than 1% lang ho yung 1 million na yan, hindi ho yan makukonsidera na major oil disruption. So hindi ho in short mararamdaman yung pagkawala niyan. Ang siguro at most ang magiging effect kung meron man ay yung temporary na pag-increase because of speculation. Fundamentally, sabi ko, hindi ho yan mararamdaman ang pagkawala niyan. Pero dahil may speculative nature yung price, mag-increase lang ang price temporarily. But since hindi yun fundamental ang kanyang disruption na effect, baka hindi ho talaga wala ho talagang major impact ito sa global market, lalo na po sa Pilipinas dahil hindi ho tayo nag-i-import sa Venezuela. Gaano katagal po tumatagal itong speculation at magta-translate po ba ito sa sabi niyo po hindi nas mararamdaman ng epekto, pero sa global prices po, kung patuloy po itong uncertainty, speculation, gaano po katagal inaasahan na magiging impact nito? Well, ang apektado ho, as sinasabi natin, yung China. Kasi siya ho yung mawawalan. So, ang China naman ay sa laki ho ng demand niyan, 16 to 17 million barrels per day. I know that it's a major negotiating country, major buyer. I think if they look for another supplier, hindi ho pwedeng i-leverage ng supplier kung ang kaharap mo China, no, na ganyan ang demand. At sasabihin mo, hindi, mamahalin ko yung benta sa'yo dahil bigla kang nangailangan. Ang laki ho ng China. So hindi ho, you have to face a negotiating partner with that demand. Malaki ho ang demand. So I think when you look at the situation, China, hindi ho pwedeng i-leverage against kay China yung ganyang volume lang kalaki. So, again, kung hindi ho ganun ang magiging opportunistic treatment against China, at tayo naman nag-i-import kay China, hindi ho matatranslate sa atin yung effect na yan. In other words, hindi ho, sorry for the lack of word, hindi po pwedeng i-bully si China dahil lang yan sa ganyang volume. At magkakaroon ng adverse impact doon sa price na usual na nakukuha ni China
sa kanyang sourcing ng oil. Siya ho ang affected eh. So, pag hindi ho yan affected si China masyado or wala din talagang impact kay China, eh, tayo, nag-i-import tayo kay China, hindi rin ho matatranslate sa atin yan. So, ganun lang ho talaga ang impact ni Venezuela. Very limited, napakaliit ho ng volume na yan sa global supply at hindi ho pwedeng basta-basta sabihin na maapektuhan ng ganung kagrabe si China, which is the buyer of the Venezuelan oil. Director Rino, bakit po sa tuwing meron pong geopolitical tensions gaya po niyang US-Venezuela, yung Ukraine-Russia, pati po tension sa Middle East, mas mabilis po tumaas yung presyo ng diesel at kerosene kumpara po sa gasolina? Yan ho ang behavior na ho yan sa deregulated regime ho, at yan ho naman ay wala hong control no ang sino man. Diyan ho nangyayari yan sa behavior ng buyer and seller. So hindi ho natin ho ako ang nanonotice ko no, madaling ma-emphasize kasi ang bad news no, ang bad sentiment sa market kesa sa magandang balita. For example, naglabas ho nung early part ng December ng report ang International Energy Agency na magkakaroon ho ng oversupply ng oil for the first quarter of 2026. Sinuportahan ho yan ng OPEC. So that becomes now confirmed dahil sumuporta ho ang OPEC. At nagsabi ang OPEC na dahil magkakaroon ng oversupply, increase ng price. Ayaw namin mag-increase ng supply sa 2026. So, naramdaman ho natin yan, wala hong gaanong hype up sa ganyang mga reports kasi hindi ho favorable, no? Masabi natin, hindi favorable dun sa mga trader ng oil kasi bababa ang price. At naramdaman ho natin na unti-unting nag-stabilize at nagbaba ng price nitong December. At didiretso na sana yan, inaasahan natin na maganda ang presyo sa first quarter. If not, hindi masyadong maapektuhan nitong Venezuela. Ito lang kasi ang naging spoiler. So, yun lang ang masabi natin. Behavioral ho yan sa nangyayari sa merkado. At almost usually na-emphasize yung bad news kaysa sa good news. So, kung good news, yung pagkakaroon ng oversupply, pero nararamdaman ho natin pa konti-konti at naramdaman natin yan for this month. At inaasahan ho natin sana, didiretso pa next year. This year, sorry. Yun nga lang, ito dumating yung bad news dito kay Venezuela na hindi na ilabas yung kanilang 1 million barrels per day na export of oil. Director Rino, sakali lang pong magkaroon po ng epekto itong sitwasyon o tensyon sa pagitan ng US at Venezuela sa ating bansa. Although sabi nyo wala nga pong foreseeable impact so far, meron po bang nakahandang hakbang yung Department of Energy para po makaution yung ating bansa sa impact na ito kung sakali lang pong magkaroon? Well, limited tayo when you talk about price mitigation dahil unang-una, ang government ho natin wala hong direct control sa price. Deregulated regime ho ang batas natin sa oil. But ito naman hong mga private oil companies, palagi ho yan nag-i-implement ng discount. Itong mga discount promo, binibigay ho ito both sa public transport at saka private motorists. So, tuloy-tuloy ho yan at kailangan lang ho ituloy ng ating mga kababayan yung paghahanap ng mga gasoline station na palaging may discount promo. Ako, pag nakadaan ako sa kalsada, may nakikita talaga akong mga discount promo na yan. At yun ho ang inaasahan natin na ating mga kababayan ay titingnan nila yung mga ganyang promo. Para ma-avail ho yan
direktang bawas yan sa bawat availment mo ng fuel at the gasoline station level ho yan. Yung government side naman, may subsidy ho tayo. Tuloy-tuloy ho ito for how many years? Since 2023, 22 up to now siguro. Meron hong fuel subsidy ang dalawang ahensya ng government. Limited, pero nabigay po ito through General Appropriations Act. Meron ho ang LTFRB. Ito yung fuel subsidy nila sa public transport. Meron ho yung Department of Agriculture. Subsidy din ho yan sa farmers and fishermen. Fuel subsidy ho din yan. Yun nga lang, kailangan ho itong i-distribute. At kailangan ng trigger no, na $80 Dubai crude. Pag umabot ho tayo doon, average for 1 month, i-release ho yung funds ng DBM for distribution sa mga beneficiary. Yun nga lang, ang ating Dubai crude ngayon, January, first week of January is averaging only at $60 per barrel ang Dubai crude. So malayo pa ho yan sa trigger na $80 per barrel. Much less yung 1 month average. So hindi pa ho ma-trigger yung release for the 2026. Pero I know that the 2024, 2025, na-trigger na ho yun. So, hindi ko lang masabi anong update from LTFRB at saka Department of Agriculture, pero dapat na i-distribute na ho ang mga fuel subsidy na yan sa mga nakaraang taon na yan. Kung 2025, higit 20 pesos po kada litro po yung pagtaas sa presyo ng ating crude. Masasabi po ba natin na handa po ang DOE na sa posibleng pagtaas po ng presyo ngayong 2026? Yung sinasabi niyong 20 pesos, gusto ho namin i-address yan, no? Ang 20 pesos ho na increase, yan ho yung suggested increases na pinopronounce ng mga oil companies. Alam ho natin, pagdating sa gasoline station level, may competition ho. Kaya if you notice, ang average price pa rin ho natin ngayon sa ating petroleum products, ang common pump price ho natin sa gasolina, for example, around 54 to 55 pesos. Ang diesel nasa 56 to 57 pesos. So, if you notice, kung totoo talaga na in-implement straightforward ng mga gasoline station na to, yung 20 pesos na yan, para bang sinasabi na ang gasolina na yan, 55 minus 20, nanggaling ba tayo nung 35 pesos nung nakaraang taon? Hindi ho yan, ganyan. So, it's not a direct addition. So, pinopronounce ho yan ng mga oil companies, pero hindi ho yan nangyayari sa ground. Kasi may competition pa rin ho. Nanonotice ho namin kung nagsimula tayo at 50, dapat ang gasolina nung nakarang taon, dapat ang gasolina by end of last year, December of last year, nasa 70 to 80 pesos na dapat kung dinagdag yung 20 pesos. Kasi nasa 50 na rin tayo nung magsimula yung magsimula ang taon last year sa gasolina Pero if you notice, ano ba yung naging ending nung presyo ng gasolina per liter? Nasa 55 ngayon. So, parang hindi ka panipaniwala na in-implement ng mga gasolinahan all throughout yung 20 pesos. Parang hindi ka panipaniwala. Kaya, the competition works on the ground. Kahit sabihin ni oil company, mag-i-increase kami ng 20 pesos, yung mga gasolinahan, hindi naman nila kayang implement all throughout yun kasi yung katabi nila ayaw mag-implement. So ayaw ko na rin mag-implement kasi walang bibili sa akin. So nanonotice namin sa market, sa ground, hindi ganon ang nangyayari sa presyuhan. Stabilize to ang presyo doon and there is the element of competition. Kaya na-maintain ho yung relatively mababang price despite itong mga pronouncement ng mga mother oil companies. Ayan. So nakakatulong po pala talaga yung competition para hindi po talaga itaas din yung presyo po sa mga pump po.
Pero natitiyak po ba o tinitiyak po, patuloy na tinitiyak ng DOE na sakali pong magsabi ang isang oil company na magtataas sila ng presyo ay makatarungan nito at hindi magiging abusado sa kanilang pagturing po ng price adjustment? Well, if you look at the figures, supposedly, kung nagsimula tayo din at 50 nung nakaraang taon, January nung nakaraang taon, kung dinagdag yung 20 pesos, nasa 70 na. Ngayon, nasa 50 lang tayo. I think ang pinaka-assurance talaga, sir, ng when you talk about price, kasi walang control ang government sa price, is really the competition on the ground. Pag healthy ho ang competition, hindi ho kontrolado ang mga gasoline station all throughout na network ng gasoline station. At na-observe natin, hindi ho pare-pareho ang price at hindi ho ultimately sumusunod kaagad doon sa ganyang kalaking increase for the whole year na umabot ng 20 pesos as tabulated sa report. Hindi, yun po ho ang magiging assurance na ang presyo ho ay nagre-react according doon sa competition kung meron ang isang lugar. So that is the regulated regime coupled with the competition. So that assures the public na competitive ang price. So there's no reasonable price, but the only reasonable price is the competitive price sa lugar kung ano yung sitwasyon ng lugar na yun. Bilang panghuli na lamang po, Director Rino, mensahe nyo na lamang po sa ating mga consumer, particularly po sa ating mga PUV driver na may mga pangamba po sa presyo po ng ating krudo. Well, ang mga sa PUV, araw-araw ho yan na kailangan nilang fuel. I think malaking bagay ho talaga na i-avail ho yung mga promo discount ng mga oil companies. Kasi agaran ho ang effect sa kanila dahil araw-araw ho, lalo na yung mga jeepney driver at saka bus driver natin. Araw-araw ho ang kanilang fuel requirement. So, importante ho i-avail nila. 1 to 4 pesos per liter na discount, malaking bagay ho yan. At of course, yung sabihin na lang natin, wag ho nila pabayaan yung pag-a-avail naman doon sa mga fuel subsidy. Alam ho namin na sa report ho na nagdi-distribute ho ang LTFRB at yung Department of Agriculture for the previous years, hindi pa ho nila natanggap. Mukhang kailangan ho makausap ang mga agencies na to para makuha na ho nila yung subsidy na yan. Nakalaan ho ang budget na yan, assured yung budget na yan dahil approve ho yan through the General Appropriations Act. So wag hong hayaan na hindi nila makuha yan at marirevert ho. Sayang naman ang fund. Marirevert ho ang fund na yan balik sa Treasury. So dapat ho ma-avail ho yan ng ating mga kababayan. Alright, maraming salamat oras. Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you, sir. Thank you po.